So mga lodi, no, magawa na tayo ng pansanipa. At ito yung ibibigay ko sa inyo na konting kaalaman. No, pagdating sa mga parlina natin, dalawang ang side nito, no, magkaiba. Itong side na to ay nakapalabas. Din itong isa naman ay naka-eskwala. So ganun parehas yun, no? Ito nakapalabas to, no, palabas to. Itong side na to ay naka 90 degrees naka-eskwala. So pag nagbuo kayo ng sanipa, gaya nitong 2x6 lang na pinagdikit, hanapin nyo itong parehas na naka eskwala na naka 90 degrees. Tapos yun ang pagdikitin nyo para magiging lapat siya. Kasi kung ito yung pinagdikit nyo, yung kabila na nakapalabas, yan ay ang labas niyan parang alulod, no? Hindi yan papantay. So napakahalaga niyan. Simpleng simpleng bagay, pag hindi nyo napansin ay malaking diferensya niyan sa magiging trabaho nyo. So mga lodi, no, so pagdugtong naman, kung ito ay mahaba kagaya nito, ang pagkakabitan natin ay halos 11 meters. So ito ay 12 meters to, dahil dalawang 6 meters di 12 meters. So sa pagdugtong naman ay make sure lang na hindi naman kayo kukulangin, dahil nag-overlap tayo ng dito ng 50, magkabilaan 50. Pag pinagsama natin yan, ang matatabas dyan ay 1 metro na, no? So yun ang lagi nyong tandaan. Pero dapat naka-overlap talaga ito, kagaya nyan. Dito tayo nagdugtong, din dito din yung isa na dinugtungan, para masigurado natin na ang ating nagagawa ay tuwid at siyempre pa matibay. Then ito ipo-full weld to, full weld yan, sa likod naka-full weld din yan. So ganun ang gagawin para hindi kayo mabalian. Pag inakyat kasi sa taas yan, posibilidad na mabali kung hindi tama ang pagkakadugtong nyo. So ngayon mga lodi, no, aakyat na tayo ng parlina. Ilabas nyo dito, Lino. Dito. Labas nyo muna doon. Tapos ito ilabas din doon. Dito malapit sa Rooney. Dito malapit, mababali yan dito sa gitna. Oh, yan. Pahiga. Huwag kayo magkontrahan, ha. Yan, ilabas nyo dito. Sige pa, ilabas mo pa. So kailangan mailabas yung sanipa para maiakyat. Oh, tama. Meron kasi tayo dito, poste, no, sa gabal. So 4 na tali yung gagamitin, 4 na tao din ang maghihila. Then meron tayong 2 welder. Isasabit lang yan dahil meron na tayong stiffener na ikinabit. May bracket na. Pag akyat yan, sabay sabit na, sabay welding, para hindi na humaba yung proseso. So ayan na, inaangat na. So kailangan sabay-sabay. Ayo swing, sabay sabit, sabay sabit. Malayo yata yung nyo, yung tungtungan. Okay, ayan na. Ayun. Okay na. Itali nyo yung yung lubid, itali nyo sa trusses para just in case hindi malaglag. So ganun lang kadali, dahil meron tayong ikinabit na mga stiffener na didos yan. Then doon din na rin i-welding yung ating parlina. So dagdag tibay at napakadali lang ng trabaho. So tatali yung lubid para just in case na pwede na iwanan ng tao. So ang gagawa ngayon diyan ay 2 tao na lang. Yung iba ay bababa muna. So ganoon lang kadali yung pagsabit nito. Okay. So okay, mga lodi, no, saglit lang natin kinasa, no. So naka-isa na tayo at napakatibay niyan. Nakita niyo naman yung bracket na nilalagay natin.
So didos na ang gilbar pa yan, no? So walang kawala yan, no? Yun ang lagi kong sinasabi na yan ang unang-una binabaklas ng hangin, yung sanipa. Pag natangayan, lahat ng bubong yan tangay na. Kaya yan ang dapat natibayan ng husto. Tiba yan para kahit malakas ang bagyo, hindi mabaklas. So mga lodi, sa paggawa ng sanipa ay hinuhulugan na yan doon. So meron silang devil bar tsaka parlina. Huhulugan nila yon para yung pagtabas doon sa sa dulo ay nakahulog, no? So magkabilaan yan din, pupunta sila sa kabila, kukunan din ng hulog yung kabila para hindi maligaw. Pero siyempre yung parlina na yan kailangan dito nakaharap dahil yung ating sanipa ay dito nakaharap. Kaya pag naglagay sila ng kumukuha sila ng hulog ay dapat dito rin nakaharap yung parlina para maiwasan yung pagkaroon ng kalituhan. So yun naman kahit saan naman sila pupwesto dyan, parehas lang naman yan dahil yung ating trusses ay nakadiretso naman yan. So ayan kukunan yung hulog para pagka tinabas ay nakahulog na tayo. Yung nilalagay nila na yan ay angle bar na didos. So nilalagay nila sa dulo ng mga parlina, din pinupulwel para diyan natin isasabit yung ating sanipa. Para pag akyat ng sanipa, paghila, insakto diyan na lang isasabit. At diyan din natin wini-welding yung ating mga sanipa. So nilalagyan natin yan para mas madali natin maikabit yung sanipa. Okay, no? Kasi unang-una yung sanipa manipis, yung parlina manipis din. So kung pagsamahin mo yung manipis na dalawa, pag winelding mo, mataas ang chance na hindi kumakapit, no? At yun ang ayaw natin. Kaya naglalagay tayo ng angle bar na makapal para at least kahit papano hindi naman madurog yung sanipa, yung parlina na ikakabit natin dyan. So alternate lang naman yan. Bali kung 14 pieces yan, 7 piraso lang naman yung ilalagay. Din yung walang yung hindi nilalagyan, ang gagawin dyan ay lalagyan ng, dyan naman ilalagay yung brace pababa na nakakapit sa parlina. So punta tayo dun sa kabila nung nakabit na para maipakita sa inyo kung ano yung itsura. So ayan ang itsura niya, no? Ewan ko kung kita nyo yung walang angle bar na stiffener na nilagay natin sa dulo ng parlina, ay ito naman yung nilalagyan ng brace pababa. So ayan yan. So alternate din yan. So ayan, para mas matibay, no? Hindi basta-basta nababaklas ng hangin yan. So ganun yung paggawa natin ng pagkabit natin ng mga sanipa. So ayun, at siyempre nakalakyan doon sa dulo, at dito naman sa gitna nito ay nakalak parehas. So ganun mga lodi, no? At ito yung mga sanipa na to ay doon ang ikakabit naman sa kabila. So ito putol na ito, naka slant na ito. So nakahulog na yan. So ito yung may kaltas na to, ito yung mapupunta sa ibabaw. Dahil diyan ilalak yung kadugtong niya, yung kapares niya. At siyempre yung dulo niyan ay naka na rin, no? Nakatabas na rin. Nakahulog na rin to. So yung dalawang yan, ito tsaka yun ay parehas na nakahulog yan. Insaktong sukat na ang sinukat dyan para pagdating doon, pag akyat sa taas ay wala nang
gaanong maraming trabaho. Pagsabit, diretso welding na. Okay, so ganun mga lodi, no? Ito yung sistema natin sa pag ng mga sanipa. Din ito yung mga nakadugtong-dugtong na to, nakadikit-dikit na. Ito naman yung ikakabit natin diyan sa gilid. So kagaya niyan, no? Meron na tayong isa. So yan na yan. Pa isa-isa na natin 'tong ikakabit dahil wala tayong paglalagyan dahil dito usually ginagawa natin to buo natin ginagawa yan, dito natin dinadaan dito sa likod. So dahil wala tayong paano tayo makadugtong dyan, tubig na ito, no, palaisdaan, kabilaan tubig, so wala tayong chance na mag akyat dyan. So dito iakyat na lang to pa isa-isa, and then ikakabit ng pa isa-isa, pa dugtong-dugtong. So kagaya nun, meron na tayong ikinabit doon. So ganun ang pagkabit natin dyan. Kaya ito, buo na to. Then yung mga ginagamit nila na tungtungan, ikakabit pa rin natin yan as in sanipa. So bilang na yan. So all in all, nakaprepare na ito lahat. Kaya ang target natin ay matapos ngayong araw na ito, itong pagkabit ng mga sanipa na yan. Alright, no? Mga lodi, no? Hingi lang ako sa inyo ng kunting pabor kung nagustuhan nyo yung video namin. Kung meron kayong nakuhang kahit na maliit na kaalaman man lang, ay paki-subscribe naman mga lodi. At malaking tulong yun sa channel namin. At paki-like and share naman para na sa ganun ay marami din ang makakaalam sa ginagawa namin. Alright, saka paki-follow na rin ng Facebook page namin. At ito naman kasi ito tinatapos na yung mga sagrad. Okay, so mga lodi, maglalagay na tayo dito sa sanipa dito sa gilid. So ito pinauna natin yon kasi itong na to, sanipa ay kapos para dito. So inuna natin yung nandoon, and then nagpasobra tayo para maabot niya yung kakulangan nito. So dito, para hindi maiwasan na natin yung pa ulit-ulit na trabaho, dito pa lang sa baba, ayan, may sukat ito ay 105. Ang bulada natin ay 1 meter lang. So kaya naging 105, preparasyon yon para sa pagtagpo ng sanipa natin dito sa harapan. So ito yung maglalak kasi, kaya 105 yung sukat natin. So ito ang tatapat dun sa trusses. At din dito, dahil tayo dyan, sasalpak tayo dyan, ito ay kinaltas na. So dito, ito napapansin nyo, yan, kinaltas na yan, yung labi niyan kinaltas na yun sa loob, and then ito ay inunat, ito nakaunat para pagdating doon isasalpak na lang. So at tayo naman, mayroon tayong nilagay na stiffener dyan. So gaya nito, may stiffener yan para pag dating doon sa taas ay salpak na lang. Okay, so bubuhatin na nila to. Sige, dalawang tao lang ang maghihila nito. So napakadali lang yan kasi meron tayong stiffener doon. Pagdating doon ay papatong na lang para wala na tayong magiging problema pa. So hindi sa lahat ng pagkakataon ay pare-parehas yung nagiging estilo ng trabaho natin. So depende sa sitwasyon. So taas mo lang muna. Sige, papakit ako ng tao diyan. Dali lang. So ayun na sa. So ayun, ikabit na nila, nilalagyan na ng brace. So dito sisilipin natin kung nakahulog ba. Sige, hila mo. Hila. Op, sobra. I-welding mo muna yung ilalim, Jay. Hindi pa naka-welding yung ilalim pala yan. So dito titingnan lang natin kung nakahulog ba yung ating sanipa o hindi bago i-fix yung bracket. Okay, hila, papunta sa'yo. Hila. Ipa, kunti pa. Okay, sige. So ayun na, pag nakita natin na nasa hulog na, so i-fix na yung bracket. So sa kabila ganun din. So ganun mga lodi, yung diskarte natin. Ngayon yung may mga
parlina tayo na baliko dahil yan napakanipis, no? 1.2 yung parlina natin ay kukunin na lang yan sa sagrad, no? Itutuwid ng sagrad yan para hindi naman masagwa tingnan. Well, anyway, yan ay may ano yan, may sidings diyan. Kaya kahit baliko yan, hindi yan makikita. Dahil yung ano, pag nilagyan ng yero yan, tutuwirin ng yero yan. Kaya pero siyempre tayo, kailangan bago yung magyero diyan ay hindi naman masagwa tingnan. So, kaya ang magtutuwid yan ay sagrad. Okay? So, kimula din, no? Patapos na tayo diyan. Yung kinakabit na lang nila yung bracket, no? So, ito tapos na tong kabilang na to. At yung gitna na yan, ay na i-fix na. So, kung titingnan nyo dito, pit na pit yung pagkakadugtong dun sa gitna, no? Sa kanyang tibong, no? So, ibig sabihin maganda yung pagkakasukat at pagkakatabas ng mga sanipa na yan. So, kakabit na lang nila yung mga bracket dito. Okay, mga din, no? Sa mga nakapanood ditong video na to, at kung nagustuhan nyo, paki-subscribe naman mga lodi, no? Paki-like and share. At siyempre, paki-follow na lang ng aming Facebook page. At ayan na naman.